Hey, happy Saturday at God's morning, everyone. Ngayon po ay araw na ng Sabado, February 22, 2025 at muli sa ating daily devotion. Tayo po ay tutungo sa Psalm 34 verse 14 at pamagatan po natin itong live rightly. At ngayon po ay, sabi nga po ay, yung nasa illustration natin, malaya, napakaganda, pasarap. At ngayon sa ating umagang ito, sa ating pagpapatuloy, ay sasamahan po tayo. Siyempre, hindi po tayo nag-iisa. At kasama po natin aking sister wife. At siya po ngayon ating tagabasa at mananalangin po sa ating devotion ito. Okay? Sama-sama po nating damhin ang presensya ng Panginoon at patuloy po tayo magpasakop sa kanyang mabuting salita at mabuting balita. God's morning, everyone. Sabi nga po sa Awit 34:14, mabuti ang gawit, masamay layuan, pagsikapang kamtan ang kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin, O Lord. Nawa, Panginoon, samahan mo po kami, Panginoon, upang lakaran ang araw na ito. Ilayo mo kami, Panginoon, sa masamang gawain upang makamtan po namin ang aming kapayapaan. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. At ganun din po, Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang mga taong may sakit. Panginoon, hindi man po namin mabanggit ang kanilang mga pangalan. Samahan mo po sila, Panginoon, upang palakasin ang kanilang katawan. Ganun din po ang mga kasama namin dito sa devotion na ito, Panginoon. Proteksyonan mo po ang bawat isa sa kanilang gagawin ngayon maghapon. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas sa iyo, sa inyong pangalan, Panginoon. This is our precious name. Amen. Amen. Sabi nga, live rightly. At yan ang inaasahan ng lahat. Ang mamuhay ng tama, ang mamuhay ng naaayon sa magandang buhay. At tandaan po natin, ang buhay natin ito ay ginawa at nilikha ng ating Panginoon. Kaya kung not siguro, sa ating kaisipan ay dapat nating italaga na kung ang buhay natin ito ay ginawa ng Panginoon, ay pagkatiwala natin ang ating buhay sa kung sino ang lumikha sa atin. Kaya nga, dito sa ating tutungayin sa live rightly, ay pagpapatungkol sa atin ng Panginoon ayon sa kanyang katuwiran. At sabi nga sa Amplified Version, turn away from evil and do good. Seek peace and pursue it. Sabi nga, lagi nating iwasan ang kaguluhan. Iwasan ang mga bagay na magpapasama sa atin. Kaya nga, kung tayo ay namumuhay ng tama, ay nagbibigay ito sa atin ng kalakasan. Sabi nga, pero lagi natin isipin, ang hirap mamuhay ng tama dahil ang mundong ito ay likas na masama. Kaya nga dito sa ating patuloy na devotion, binabago ng Panginoon, tinatransform ang ating buhay, isip, at ang ating sarili. Sabi nga, dito nagiging tama ang pamumuhay natin kung iaayon natin sa kalooban ng ating Panginoon. At dito sa ating tinatalakay at sa ating binasang talata, sabi nga doon, mabuti ang gawit, masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Sabi nga, anumang kasamaan ay magbubunga na hindi maganda. Ito po mga kapatid, sa talatang ito ay naglalaman ng isang masasabi natin na malalim na prinsipyong pang-espiritual na sa atin ay nagtuturo at kung paano tayo mamuhay ng isang matuwid at makamit natin ang tunay na kapayapaan. Mga kapatid, ang Biblia ay patuloy na nag-aanyaya sa atin upang makita natin ang prinsipyo nito at atin makita ang tunay na pamumuhay
Simula't simula, ang gusto ng Panginoon ay mamuhay tayo ng masagana at mapayapa. At kinakailangan nating mabuhay ng matuwid. At sa ating talata ngayon ay isang pagbibigay ng tuon ay ang paggawa ng mabuti. At dito ay nagsimula sa isang paalala ang talata natin kung paano tayo gumawa ng mabuti. Sabi nga sa konteksto ng Biblia, ang mga ito ay mga gawaing nagpapakita ng ating pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Ito ay maaaring may kaugnayan sa pagiging matapat, mapagmahal, at maawain, at nagpapatawad. No? Mga bagay na kumisan, sabi nga, mahirap gawin. Mga bagay na kumisan, madalas makaligtaan. Mga bagay na kuminsan ay nasa isip lamang natin. Kaya nga mga kapatid, patuloy tayo pinaalalahanan ng Biblia. Sabi nga, ang pagiging matapat ay hindi lamang nagdadala ng kasiyahan sa Diyos, kundi nagbubukas din ng mga pintuan para sa kanyang mga biyaya sa ating buhay. Sabi nga yan, ang nagbibigay sa atin. Kung gusto natin, ay matapat tayo sa Diyos. Sabi nga sa atin ng Proverbs 12 verse 22. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Amen. Lagi po nating tandaan yan. Ayaw ng Diyos ng mga bagay na nagpapalayo sa Kanya. Yung pagsisinungaling. Kaya nga anumang bagay na ginagawa natin, bago nating gawin, isipin muna natin ang mga bagay kung ito ay makapagbibigay kaluguran sa Panginoon. Tandaan natin, kung yan ay makapagbigay sa kaluguran sa Panginoon, hindi natin magagawa ang pagsisinungaling. Mismo ang Diyos ang tutulong sa atin at magbibigay sa atin ng proteksyon. Sabi nga, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pagsunod sa Kanya. Dahil siya ang pag-ibig. Sabi rin sa atin ng 1 John 4 verse 7. Mga minamahal, mag-ibigan kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Kaya nga, laging nangingibabaw ang pag-ibig. Dahil ang Diyos ay siyang pag-ibig. At sa ating buhay, malimit na mga bagay tayo na sabi nga mga kasama na hindi natin maunawaan, no? Sabi nga minsan talagang attitude ba, sabihin natin. Subalit, mamamayani pa rin ang pag-ibig, pero hindi natin ito tolerate. Kaya nga, ang dami na pwede nating maging excuse sa Diyos. Diba? Sa mga tao na nasa paligid natin, ako, Lord, ayokong tulungan na yan. Ang tigas ng ulo. Ganito, ganyan. Ganito, ganon. Madaming mga bagay na makikita natin sa kapwa natin. Subalit, ang Diyos ay patuloy pa rin magkakalob sa atin ng pag-ibig na sapat at magiging kasangkapan natin sa ating buhay. Sabi nga, kung gusto nating labanan ng kasamaan sa mundong ito, ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos. Maaaring hindi natin kaya ipakita ang pag-ibig natin, pero ang pag-ibig ng Diyos ang siyang mahalaga. Maaaring hindi tayo mapapurihan, maaaring hindi tayo ma-recognize, pero kung handa tayong ibigay ang pag-ibig ng Diyos na ating natututunan, na ating nararanasan, ito ay magbabago ng sitwasyon sa ating buhay. Ang pagpapakita ng awa sa iba, lalo na sa mga nangangailangan, ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal at pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin ng Luke 6:36, Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama. Amen. Ang Ama na sinasabi dito ng ating Panginoong Jesucristo ay ang ating Diyos Ama, na siyang tunay na mahabagin. No? Bagamat tayong lahat ay nagkasala, naging marumi, sinungaling,
pinilit pa rin tayong mahalin ng Panginoon Diyos. At hindi lang yon, binayaran niya ang ating mga kasalanan at karumihan. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ipinambayad niya mismo, ang kanyang anak. Upang tayo ay mapawalang sala. Kasi nga, dahil yung kanyang dugo ay banal, na kayang linisin ang anumang bagay, na tinanggap natin siya bilang ating Panginoon. Diba sabi nga doon, kung ipapahayag mo na si Kristo ay ang iyong Panginoon tagapagligtas, maliligtas ka. Yan ang kabayaran ng kasalanan. Sabi nga ng Panginoon, diba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang handog ng ating Panginoon Diyos ay buhay na walang hanggan. Saan? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na kung ating tatanggapin ito, sa Romans 10 verse 9, at ipapahayag ng ating mga labi na siya ay ang ating Panginoon tagapagligtas, ang sabi ng talata, maliligtas ka. Sabihin lang natin, Jesus Christ is Lord, you will be saved. At kung tayo ay gustong magkaroon ng kalinawan, pwede natin pag-usapan. Pwede mo kong i-PM, usap tayo, video call, o tawag. Alam nyo, ang bahagi ng kaligtasan ng Panginoon at pagmamahal ng Panginoon ay available. At ang live rightly na ito, ang pamumuhay ng tama na ito, na ating pinag-uusapan ngayon, ay hindi mahirap abutin. Available siya. Ready siya. And willing ang Lord. Ang kailangan lang natin, tanggapin. Kaya nga napakahalaga na una mapatawad muna natin ang ating mga kasalanan. Alam niyo, sa isang buhay ng isang tao, sabi nga, too good to be true. Natatanggapin ko lang si Kristo, napatawad na ako. Yun ang sinasabi ng kanyang salita. Minsan ginagawa natin complicated ang lahat kesa gawin natin ang pinagagawa ng Diyos. Kung bakit hindi natin magawa ang mga bagay na pinagagawa ng Panginoon Diyos? Kasi mas sinuuna natin ang pagdududa sa mga bagay kaysa sundin ang sinasabi ng Panginoon. Minsan, sa buhay natin, pinatawad na tayo ng Panginoon Diyos, pero tayo hindi natin kayang patawarin. Even kahit ang ating sarili. At kung paano natin mapapatawad ang ating kapwa, parang imposible. Kasi nga, kahit sarili mo, hindi mo kayang patawarin. Tandaan po natin, ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Ang talatang ito ay patuloy na nagtuturo sa atin na ang ating kakayahan na magpatawad sa iba ay nakasalalay sa ating sariling pagtanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Ang hindi pagpapatawad ay nagiging hadlang sa ating relasyon sa Kanya. Kaya lagi po nating tandaan yan. Una, patawarin natin ang ating kapwa. Tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Sabi nga sa atin ng Matthew 6 verse 14 and 15. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. 15. Ngunit kung hindi ninyo pinatawad ang iba, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Napakalinaw na. Ang pagpapatawad ay higit na mahalaga dahil ito ay nakasalalay. Hindi lamang po sa ating sarili, kundi sa iba. O, balik rin natin, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa iyo. Kaya ang isang lagi nating nabibigay na passage dyan, hindi ka nagpapatawad para sa mga taong nagkasala sa iyo. Kundi nagpapatawad ka, kundi para sa ikaluluwag ng iyong sarili o ikagiginhawa ng iyong sarili. At dyan makikita mo ang buhay ng tama. Yan yung live rightly. Ang pagpapatawad.
Kaya nga, dito sa ating passage ngayon, isang paalala sa atin na dapat lagi nating tandaan. Layuan natin ang anumang uri ng kasamaan o layuan natin ng masama. Ang pag-iwas sa masama ay pantay na mahalaga. Sabihin, dapat lagi po nating tinitingnan yan. Ito ba ay masama o mabuti? Dalawang bagay lang sa ating buhay. At hindi madaling at hindi mahirap ma-identify po yan. Tandaan po natin, when we receive God in our life, when we receive Christ in our life, the common gift na meron ang bawat isang Kristiyano ay discernment. Kinakailangan lamang po nating i-practice at gamitin. Alam natin kung yan ay makakasama o makabubuti. Diba? Sa church, sa loob ng church, no? Kapag merong chismisan, alam na nating masama yun. Hindi yan galing sa Panginoon. Huwag nating sundin. Imbis na makipagchismisan ka, puntahan mo yung tao. At siya ay kausapin mo. Na may pag-ibig, paggalang, at pangunawa. Diyan malalayuan natin ng masama. Sabi nga, resist the devil and it will flee. Sabi nga, takbuhan mo yung masama. Wag mong takbuhan yung tao na gumagawa. Ang takbuhan mo yung ginagawa niya. Paano mo tatakbuhan yun? Wag mo siyang gayahin, wag mo siyang patulan, kundi i-address mo siya. Kausapin mo siya, tulungan mo siya. Ano ba ang nangyayari? Tandaan po natin, ang masama ay mga gawaing sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Kasama nito ang pagsisinungaling, pagnanakaw, pagpatay, at paggawa ng anumang bagay na nakakasakit sa iba. Ang tunay na takot ay dapat lamang sa Diyos, hindi sa mga masasamang tao o sa kanilang mga gawa. Ang pag-iwas sa masama ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang divine protection. Sabi nga ng Proverbs 3, verse 7. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Amen. Kaya nga hindi natin kaya ipagyabang. Kaya tayo na born again dahil na bago yung pananaw natin. Yung mga pananaw natin na sabi nga, makamundo. Sabi nga, yung pagiging tuso ay hindi po makatutulong. Patuloy ka lamang lulubog sa mga bagay na inakala mo makabubuti sa iyo. Pero hindi. Hindi yan makatutulong sa iyo. Ito ay patuloy na tinuturuan tayo ng Panginoon na iwasan ang mga landas ng masasama. At patuloy po tayong maging malapit sa Diyos. Sabi nga, kung tayo ay patuloy na magiging malapit sa mga masasama, maaaring magdulot ng panganib sa ating spiritual na kalusugan. Hindi po makabubuti ang mga taong masasama sa ating buhay. At hindi rin naman natin dapat silang husgahan o tingnan ng ganon. Ang sinasabi nga lang po doon, hindi masamang makisama, pero wag po naman tayong makisama. Parehas ng spelling, iba lang ho ng pagkakabanggit. Pero, meron po itong kahulugan sa ating buhay. At kung ating itong pagninilay-nilayan, magsisilbi itong karunungan sa ating buhay. Tungayin po natin yung Proverbs 4 verse 14. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lakaran at ang buhay ng masama huwag mong tutularan. Sabi nga, huwag nating lakaran. Huwag nating landasan. Pag alam na nating masama, dali, Lord, nasa tamang direction pa ba ako? Turuan mo ako na maging tama ang aking landas. Turuan mo ako, Panginoon,
na ikaw ang sundin ng aking kalooban. Turuan mo ako, Panginoon, na mabago ang aking pananaw at aking pangunawa sa mga bagay na aking nakikita, nararanasan at dumarating. Turuan mo ko, Panginoon, na maging daluyan na iyong pagpapala. Ang bagay na ito ay magbibigay sa atin ng tamang pamumuhay sa ating buhay. Sabi nga, ang pantas ay nag-iisip ng mabuti at nag-iingat sa masama. Samantalang ang mga mangmang ay nagmamataas at hindi nag-iisip sa mga kahinatnan ng kanilang mga gawa. Ay, ayoko muna. Parang ganun, ano. Basta ako'y tulog. Basta ako'y petik-petik muna. No? Or basta ako'y bahala siya. Yan ang mga bagay na maling kaisipan ng isang tao. Meaning to say, nagmamalaki tayo sa isang bagay na hindi natin naunawaan. Ito ay kalimitan nagdudulot ng pagkawasak sa sarili. Sabi nga, nagsiself-destruct. Kaya nga, napakahalaga po ng simbahan dahil dito po ay, sabi nga, nare-recalibrate tayo, na-overhaul tayo, o tayo ay natutulungan na mag-isip ng tama, na mamuhay ng tama. Siguro talo na natin yung verse 16. Sa verse 16 na po tayo ng Proverbs 14. Sila'y hindi makakatulong kapag di nakagawa ng masama, hindi rin matahimik kapag nasa'y di nagawa. Sabi nga yung nasa, pagka nakikita natin, nako, talagang parang hindi sila mapakali sa mga bagay na yun. Yun yung mga taong sabi nga ay nasasabi natin ay likas na masama. Pero tandaan po natin, ang mga taong yan ay may pag-asa pa rin. At katulad na ating pinag-uusapan ngayon, patuloy lamang po natin silang tulungan upang mabago yung pananaw. Hindi po natin sinasabing iwasan natin ang tao. Iwasan po natin ang paggawa ng masama. Dahil ang Panginoon Diyos ay naparito hindi para sa mga mabubuti at magaling. Hindi sa mga taong katulad din natin, masama at may sakit. At tayo na ngayon ay pinagaling at hinugasan ng ating mga kasalanan. Tayo naman ay may pagkakataon na maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Na maging daluyan ng kanyang pagmamahal. Na maging daluyan ng kanyang liwanag upang makamit natin at makita natin ang purpose ng Diyos sa buhay na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya nga napakahalaga po na iwasan natin ang lahat ng uri ng kasamaan. At ang pag-iwas sa masama ay isang mahalagang bahagi ng pamumuhay nating mga Kristiyano. Sabi nga sa atin ng 1 Thessalonians 5 verse 22. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Sabi, lumayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Hindi po lumayo sa tao. Lumayo ka sa lahat ng uri. Pastor, paano ho yun yung tao kayong kasi nagiging impluensya? Kung siya nagiging impluensya at maaari maka-impluensya sa'yo, maaari mo siyang layuan. Yung tao yun. Pero paalalahanan mo rin siya na mayroong Diyos. Kung may pagkakataon. Kung hindi naman, mas mabuti na layuan mo siya pero patuloy mo siyang ipanalangin. Patuloy ka maniwala at manampalataya na kaya ka pinadala ng Panginoon Diyos sa taong yan ay upang makita mo ang gagawin ng Diyos sa Kanya. Ang lahat ng bagay ay mayroong, sabi nga, lesson in life. At lahat ng mga tao na nasa ating paligid, yan ay mayroong layunin ng Diyos. At sa ating buhay, doon natin makikita ang tamang pamumuhay kung nakikita natin ang lahat ng mga bagay nito. Sabi nga, nagiging reference natin yan sa paggawa ng mabuti. Hindi reference natin yan sa paggawa ng masama. Kaya nga, upang tayo ay patuloy na makapamuhay ng tama,
pagsikapan po natin ang kapayapaan ng Diyos. Ito po ay pangako at pinangako rin po sa talatang ito natin pinag-aaralan ngayon. Sabi nga, ang pagtataguyod ng kapayapaan ay isang tanda ng pagiging anak ng Diyos. Ang mga taong nagsusumikap para sa kapayapaan ay pinagpapala ng Diyos. Matthew 5 verse 9. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila itinuturing na mga anak ng Diyos. Yan po ay inuutos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo ay patuloy na gumawa ng kapayapaan. Sabi nga, peace keeper. No, dahil tayo ay nilikha upang magpalaganap ng kapayapaan sa mundong ito. Hindi kaguluhan. Kaya nga sa ating buhay, maging yan man ay sa ating trabaho, pamilya, yan ba ay magbibigay ng kapayapaan sa ating buhay? Tingnan po natin. Tandaan po natin ang paghahanap ng kapayapaan ay isang aktibong proseso. Dapat nating iwasan ang anumang uri ng masama at hangarin natin ang mabuti upang makamit ang kapayapaan na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon Diyos. 1 Peter 3 verse 11. Ang masamay iwasan na at gawin na ang tama at laging pagsikapan ang buhay na mapayapa. Amen. Tandaan po natin ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang ang kawalan ng kaguluhan. Lagi na po natin yan nasasabi. At nais nating linawin at patuloy nating tingnan. Dahil sabi nga, lagi nating nakikita, bakit ganun? Magulo pa rin ang mundo ko. Bakit kung kailan ako'y naging Kristiyano, saka gumulo ang aking mundo, no? Sabi nga kasi nga naligalig yung mundo ng sabi nga ay mundo na dating okay lang sa iyo ang lahat. One of our Bible study na last Thursday, no? No, sabi nga ay talagang doon sa buhay, talagang makikita mo ngayon andun yung mga pagsubok, pero naranasan mo rin naman ngayon yung kapayapaan, na kakaibang kapayapaan na ibinibigay. Na nakikita nga na, sabi nga doon sa mga Bibles na sa mga reflections, sa amin po kasing Bible study, lagi po kaming merong reflection. Ang bawat isa po ay talagang nagre-reflect, sabi nga, ang pahayag o ang boses ng Panginoon Diyos ay marinig sa bawat isa. Nakakatuwa po, ang dami po tayong matututunan. Kami po sa amin pong sariling sa dinisign po ng Diyos sa aming Bible study ay marami po kaming mga natututunan, revelation from God, self-reflection doon sa bawat per chapter po kasi kami na aming nakikita. At doon nakikita namin ang kabutihan ng Diyos. At ito ay nagpapatungkol at katulad sa topic natin na Live Rightly, na kung paano po pinapakita ng Panginoon Diyos ang pagbabago ng buhay ng bawat tao. Dati parang noon, halos ang Biblia parang inaamag lang daw sa mga lalagyan. Pero ngayon, mahal na mahal ang Biblia. At patuloy na binabasa. At noon, parang tumanda na siyang Kristiyano pero hindi pa rin siya marunong magbasa ng Biblia. Pero ang daming testimony in life na nagpapakita kung paano ang bawat ang bawat tao ay tinuturuan ng Panginoon. Tandaan po natin, ang Diyos ang siyang magtuturo sa atin ng pamumuhay ng tama at ang pamumuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Sabi nga, ito ay isang kapayapaan na nagmumula sa loob, our inner peace, at nagre-resulta ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pag pinili natin yan, sabi nga, hindi pwedeng hindi mabago ang buhay mo. Nung una, parang sabi nga, too good to be true. Pero ang katotohanan, talagang babaguhin niya ang buhay mo. Ang Diyos ay mapag-himala. Ang Diyos ay makatwiran. Ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Ako po, personal ko pong naranasan yan, na binago niya ang buhay ko. At kulang ang salitang salamat.
sa lahat ng kanyang ginawa sa aking buhay. Siguro at not siguro at kaya ako po nagagawa ang mga bagay nito ay hindi sa aking sariling kalakasan, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon Diyos at isang kagalakan na maging kagamit-gamit. Sabi nga po, isang kasiglahan, no? Para bang excited ka, Lord, gagamitin mo na naman ako. Lord, salamat Panginoon dahil binigyan mo ko ng pagkakataong na magamit mo. At katulad sa araw-araw natin na devotion na ito, at sa katotohanan lamang po, hindi po ito isang kabigatan, kundi isang pribilehiyo para sa kapurihan ng ating Panginoon. Dahil napakabuti po ng Diyos. At dito po sa awit or sa Psalm 34 verse 14 ay nagpapaalala sa atin na ang pagpili na mamuhay ng matuwid ay napakahalaga. Ang mabuting gawi ay magbubunga ng kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga pakikipag-ugnayan sa iba. Sa kabilang banda, ang paggawa ng masama ay magdudulot lamang ng kaguluhan at paghihirap. Siya pong tama. Tandaan po natin ang pag-iwas sa masasama at pagsikapang kamti ng kapayapaan ay mga pangunahing akbang sa paglalakad sa landas ng kabanalan. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito at sa ating devotion na ito, tandaan po natin, lagi po nating isabuhay. At bilang aplikasyon na rin po natin o practical na aplikasyon natin sa talatang ito, ay nais kong ibahagi ang mga bagay na ito. Una, ang pakikipag-ugnayan sa iba. Patuloy po tayo na makipag-ugnayan, ipakilala ang Diyos sa bawat taong ating nakakahalubilo. Sabi nga, minsan doon natin nakikita at minsan nakikita nila para bang ang bait-bait natin, no? Sabi nga, dito sa patuloy natin pakikipag-ugnayan, dito natin natututunan ang pagiging mabait, mapagpatawad, at mapagmahal sa ating kapwa. Sabi nga, nung una parang tudala tayo sa mga tao. Sabi nga, hindi naman natin totally, sabi nga, di ba nung tayo bata, don't talk to stranger. No? Kasi nga, di ba, maraming mga tao talaga ang mapag-abuso. Pero tandaan po natin, dahil tayo mga mature, makikilala naman natin ang tama at mali. Meron nga ako nakikita, I don't know kung gaano katotoo, yung mga batang kinikidnap, no? Tapos tinatanggalan daw ng mga laman loob, no? Mga organs. So, doon naman, iba naman yung case na yun, mga kapatid. Dito sa ating pakikipag-ugnayan sa iba, ito nagpapatungkol lamang sa mga, sabi nga ay, siyempre hindi naman yan para sa mga kabataan na walang kakayahan para protektahan ang kanilang sarili. Kundi, ang sinasabi natin dito ay patuloy lamang tayo na maging mapanuri at kasama po dyan sa ating pakikipag-ugnayan sa iba. Sabi nga, sa ating trabaho, no? Paggawa ng matapat at may integridad. Sabi nga, kung ang ating tungkulin ay nagagawa natin ng tama at naaayon, mabubuhay po tayo ng tama. Pero kung tayo ay tamad-tamad, tayo ay sabi nga ay pasaway, no? Hindi po yan magbubunga ng mabuti para sa atin. Tandaan po natin, sa ating buhay, mas mainam na tayo ay mamuhay ng tama. At isa pa sa ating pag-iisip, ito po yung pag-iwas natin sa mga negatibong kaisipan at pagpapalit ng mga ito sa mga positibo at makabuluhan. Tandaan po natin, sa ating isipan, dyan po yung magmumula. At pag nilason tayo nito sa ating isipan, mawawasak po tayo nito. Kaya nga napakahalaga na sa ating pag-isip, maging tama. At kaya po napakahalaga rin ng mga tao na nakapaligid sa ating buhay. Sila po yung magbibigay sa atin ng kalakasan at tamang pananaw. Sabi nga, kung gusto nating maging matalino, sumama tayo sa matatalino. Ganun lamang po yan.
isang prinsipyo na hindi tayo malulugi. Sabi nga, marami tayong matututunan. Iba-iba man ng karakter ng mga taong yan, meron pa rin tayong mapupulot para tayo ay mamuhay ng tama. Mga kapatid, sa ating pagtatapos na ito, ang awit 34 or Psalm 34:14 natin pinag-usapan ngayon ay isang makapangyarihang paalala na ang pagpili na mamuhay ng matuwid ay nagdudulot ng kapayapaan. At ang pagiging maingat sa ating mga gawi at pagsisikap natin na magkaroon ng mabuting relasyon sa Diyos at sa ating kapwa ay hahantong sa tunay na kapayapaan na hindi matatagpuan sa ibang lugar. Tanging sa Diyos lamang. Purihin natin ating Panginoon at nais ko naman pong hingan ng huling pananalita ang ating katuwang sa ating ngayong umagang ito. At ito na po siya. Blessed morning po muli mga kapatid. Napakaganda po ng ating napakinggan na salita ng ating Panginoon. Ito po ay ating mababaon or magagamit sa ating mga trabaho, sa ating mga gagawin. Napakabuti po ng ating Panginoon sa pagbibigay sa atin ng kapayapaan. Paano nga po ba natin matatagpuan yun? Umpisahan po natin na patuloy po tayo magbabad sa salita ng ating Panginoon. At saka unahin po natin ang ating pamilya. Doon po natin tayo mag-focus muna sa loob ng tahanan. Sapagkat kung mapapractice po natin lahat ng napag-aralan natin ngayon dito sa loob ng ating tahanan, ay magagawa din po natin yun sa labas kung ano po yung ating nagagawa sa ating tahanan. So, ayun po, maraming salamat po. Patuloy po tayo magbabad sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Salamat. At ngayon naman, nais kong acknowledge yung ating mga nakasama ngayon via online. Ito ay siyempre, kaunaan dito, nasa sa comment section po natin. Hindi ko alam kung ito nga ba ay according to kung sino yung kauna-unahan, pero dito kasama po natin kauna-unahan din ay nakalagay si Naywini Patual ng Villa Escudero. Naywini, mapagpalang umaga po sa inyo lahat dyan. Siyempre, sinundan po ni Pastora Fe dito sa Kings Row sa ano nga ba nakasakop niya? Santa Roque. San Roque pa. San Roque pa yan. Malapit sa Santa Monica. Yan. Pagpalang umaga po sa inyo dyan. At kasama rin natin si Nay Edna sa Liliw, Liliw, Laguna. Yan. Siyempre kasama rin natin si Ate Cindy. Yan ba? Kasama natin si Ate Tina. Padosa. Sa Tarlac. Kapas. Okay. Sa mapagpalang umaga sa inyo ni Architect Arnel. Yan. Si Ate Elsa. Pagbati ni Naywini. Kay Elsa Escalana Capus. Siyempre kasama rin natin si Romel Biagan, Yan, kasama natin yan sa ECMS. Yan, Gabriel Patual Dalangin, yan. Yan, laging prayer to ni Naywini. Napakabait na lola. Laging prayer niya sa kanyang mga apo. Katuwa, Yan, kay Gabriel Dalangin, Yana, Faith Patual, yan. Kay Barbie Kaisel, God's morning sa ating lahat. Sabi nga ni Sister Alma Tatel, kumusta na ang pakiramdam? Sis, yan. Yan, pagbati rin ni Naywini kay Marife at kay Lorena, Patual family. At syempre, ayan, kasama rin natin si Kuya Ayn, Siyempre, sa Boston, sabi nga, God's evening, folks, yung sabi ni Kuya Ayn, At dito, yan, pagbati rin ng lahat din, yan. Bati rin kay si Sabi, kay Malu, kay Michelle, at kay Mark de los Santos family, At Andal family, yan. Sabi dito, blessed God morning to everyone ng mga lahat ating mga kapatid. Nakakatuwa. Yan, pagbati rin kay Ian.
Marife Alejandrino, yan. Purihin ng Diyos at patuloy na pagsasama ng pamilya, mga restored family, yan. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Tuloy lang nating ipanalangin sa ating Panginoon, Yan, kay ito prayer request kay Kuya Chris, patuloy, na kalakasan, kay Julius Artellaga, Anthony Artellaga family. Yan, yan nabanggit ko na rin ito kanina. Yan, pagbati rin kay Nanay Consuelo, patuloy na kagalingan. Yan, kay Sister Aleli Silang, kay Lisel, Hector, Rafael, yan, dalangin. Si Rose, kasama natin, si Rose Parlan, katulog na kaya ari. Isang mapagpalang umaga sa kapatid, Yan. Kay Micaela, Aliyah, yan. Siyempre, salamat sa pagbati rin po sa aking mga anak, kay Casey at kay Kyle. Yan. Sama na rin natin si Kali. Yan, ang aming doctor. Yan. At siyempre, pagbati nyo sa nanay ko, salamat din. Aking nanay kay Sister Cross, kay Nanay Corazon. Yan po aking nanay. Pagbati rin kay Bench. Yan, kay Brother Rolly. Kay Kiel Malasmas. Yan. At kasama rin natin aking kababata, si Brother Terence. Bro, mapagpalang umaga sa iyo. Yan, sa Conception po sila. Yan, kay pagbati rin ni Winnie kay Sister Bella De Leon. At kay Randy. Yan, kay Jimmy Gunyo. Yan. Ang aking kuya Ronnie De Terra sa Bureau of Quarantine. Yan. Ingat kayo dyan, kuya, sa bawat inspection. Yan. Sa mapagpalang umaga sa'yo. Yan. At kay Brother J. De Guzman. Yan. Kay Pastor. Yan. Pastor J. De Guzman. J. Guzman. Mapagpalang umaga po sa inyo. Yan. Yan kay Kuya Chris. Siyempre. Sabi nga ni Kuya Chris, late watching. Okay lang, kuya. Pahinga ka dyan. Patuloy na magpagaling. Yan kay, siyempre, aking nanay. God's morning. God's morning sa iyo. Yan. Okay. Amen. Nay Winnie. Sabi dito, salamat po sa iyo. Ingatan mo po kaming lahat. Love you, Lord. Sabi ni Nay Winnie. Patuwal. Sabi ni Kuya Chris, Lord, bigyan mo po si Martha ng kagalingan sa kanyang tiyan. Masakitan siya ni Ate Martha. So, with prayer po, Kuya Chris. Yan, kay Kuya George Pios sa Bacolod. Kasama si Ma'am, yung kanyang asawa, may bahay, at ang kanyang buong pamilya. Yan, sa Bacolod. Yan, okay. Sa Diyos po ang kapurihan, Nay Winnie. Good morning. Ayan, kagalingan kay Ate Martha. Okay, that's all. At purihin natin Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. At ngayon sa ating Live Rightly, ay tayo po ay manahan sa presensya ng ating Panginoon Diyos sa ating God's morning. O maraming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na pagkakaloob mo ng iyong banal na Espiritu upang mapagtagumpayan at maipahayag ang iyong salita. Tunay na tagumpay ang iyong presensya sa bawat isa sa amin na ngayon po, Panginoon, ay aming nakasama at mga kapatid na manonood po ng replay, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang masaksihan, ikaw ang maramdaman at maranasan ng bawat gawain na ginagawa ng mga social media na nagpapalaganap ng salita ng Panginoon Diyos. Ang tanging dalangin po namin ay patuloy kang maranasan at ikaw lamang, Panginoon, ang matanyag sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na nagmamahal at patuloy na nagkakaloob ng at nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin. Kaya kami, Panginoon, ay sa iyo nagpupuri at nagpapasalamat at katulad, Panginoon, ng aming napag-aralan. Lord, inilalapit po namin ang buhay ng bawat isa.
At kami po, Panginoon, ay nagpapasakop sa iyong presensya at sa iyong kalooban. Nawa, Panginoon, ang aming mga kapatid na may karamdaman, na nabanggit, Panginoon, ay pagalingin mo po. Salamat, Panginoon, at sa iyong purpose at sa iyong mga dakilang layunin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maipahayag ang mga bagay na ninanais mo namin gawin sa aming buhay. Patuloy po namin inilalapit, Panginoon, na sa iyong kabutihan, tulungan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming landas, isip, salita at gawa. At patuloy po namin dinadalangin ang iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa maghapong ito. Salamat, Panginoon, for your divine protection, provision, and patuloy, Panginoon, pagkakaloob ng mga knowledge and wisdom na aming matututunan. Muli, maraming salamat sa lahat ng ito at sa iyong pag-ibig at sa iyong banal na Espiritu, maghari ka sa aming buhay. Maraming salamat. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Sandali, umabol pala si Brother Arthur. Parang nakita ko dun sa monitor. Si Brother Arthur o si Ate Carmelin to. Umabol yata. At saka itong tama si Brother Arthur. Yan. At saka si Sir Glenn Pulutan. Sir, malamig dyan sa Japan. Dala ka ng yelo. Si Lodi. Okay, sir. Salamat at God bless. At pagpatuloy po tayo pagpalain lahat. That's it. That's all, mga kapatid. God's morning, everyone.